Hello mga stories, welcome back sa ating content. So, okay, from the Reddit reactions tayo. So, for today's video, may dito na post dito na sabi daw is, tama ba siya? Isang paa lang kasi ang tinuro sa driving school. Okay, good question yun. Tama. Tapos sabi yan, yung ko lang talaga nadinig to. Isang pa lang ang ginagamit ko sa driving sa automatic. Parang mas delikado yung dalawang paa dahil mas prone ang confusion kapag nagpanik ang driver. So, ito. Do you drive with two or just one foot? Anong reason nyo for doing one over the other? Ano talaga ang mas safe? So personally, one foot lang talaga dapat for both accelerator and brake. So, ako dito sa mga screenshots nito, ito sabi daw, this comment daw a lot of luck, but is actually correct. Pag nakasanayan mo, mas bilis ang reaction time. This how drive along with many automatic clutch race car drivers. So, okay, so huwag mong idadaan sa yan. Ito, ang sabi dito sa comment na yan, ito sa comment nandito, sa comment section, ito, sabi yan, dapat kasi dalawa paa gamitin sa automatic, kaliwa sa brake, kanan sa accelerator. Mas safe kapag dalawa pa gamit. Hindi kasi ako instructor ng isang driving lesson, so hindi ako mamarunong. But kasi ako kasi sa akin nag-drive kasi ako that time way back to 2000 I think it's 2003 or 2012, basta ganun na 2003 matagal na yun. At drive ko ang manual. So, bira na ang automatic noon pa. Okay, so, yan. Kasi ngayon, automatic na eh. Kaya meron tayong ang tinuro sa akin, paano maggamit ng ito yung parang brake, ito yung parang mayroon siyang clutch sa kaliwa. Tapos yung ito clutch yung sa kaliwa, tapos yung isa yung sa gitna, may brake at mayroong gas, accelerator yon. So, paano man ano bang purpose yung left foot? Yung clutch. Ito kasi yung left foot, yung clutch. Yung pag sa left foot, pag magkakabyo ka, yung una dito. Una, segunda, number 2 yung segunda, pangatlo yung 30, quadra, quinta. Ganun, diba? 1, 2, 3, 4, 5. Yun yung kasi una, segunda, 30, quadra, quinta. Tapos yung sa baba, reverse naman yun. So, atras yun. So, yung atras, yung speed lang kasi, is yung para pang yung 0 to 30 kilometers per hour, ganun. So, ito pakita ko sa inyo yung speeds, mga speed on clutch car manual. So, clutch manual driving. So, ipapakita ko sa inyo ano yung mga manual driving. So, speed. So, yun. May sinasabi dito. So, clutch manual driving speed. So, what speeds yung ganun. Pero, ayan, may gear. Kaya nga, kasi nasa gear kasi yun eh. So, clutch manual speed, basta may mga gano'n na, panoorin mo lang yung sa, kasi hindi ako sa, ito,
Ako, ito yung sa mga picture, no, ilalagay ko dito yung sa picture dito, yung paano mag-clutch lang, ano, yung mga ganito. So, depende kasi may mga iba-ibang kasing clutch, pero mostly sa mga clutch, sa mga kotse, sa clutch, yung standard kasi mayroong neutral, yung neutral kasi sa gitna eh. Yun. Tapos mayroong una, segunda, trenta, kwadra, quinta. Yun. So, yun yung tinatawag na clutch system. So, yun. So, yun, ano. At saka, meron kasi tayong, ano. Basta yun, ano, meron, ano dyan, may, depende kasi sa speed. Panoorin mo lang yung kay, ano, lalagay ko yung sa driving lessons kasi matatagalan tayo, no? Lalagay ko na lang sa description mo. Ngayon, balik na tayo sa ano. Ito, balik na tayo. Since kasi ngayon, ano, automatic kasi, ngayon, ang gamit ng automatic, meron kasing parking, merong reverse, may neutral, meron kasing yung parang may 1, 2 ata, ganun. Depende kasi, ito naman sa ito naman sa automatic. Driving speed, yung mga gear. So, yan, papakita ko sa inyo dito sa meron kasi yung clutch, yung parang may parking, may ganyan. Yan kasi yung ginagamit mostly ngayon sa panahon ngayon. Okay, so pero may mga manual din, katulad ng mga kotse na yung may tawag dito, yung mga mostly mga release 2010s, 2011, ganyan or may 2000s nandito meron pa sa sa kalsada ngayon. So far so good. So ngayon ito, balik tayo sa tanong. Ito ba'y agree ba kayo sa sinasabi na tama ba ang sinasabi? Tama ba sa sinasabi na dapat ba nakalagay yung kaliwang paa ay ang brake, tapos yung kanang paa naman is yung sa accelerator? Well, okay, so bibigyan kita ng moral dilemma dito, no? Kasi paano kung magkakaroon ng parang panic? Kasi pag panic tapos na-aksidente mong parang i-press mo yung mapakan mo yung dalawa. Anong mangyayari? Kasi may tendency kasi masisira yung gearbox niyan. So hindi ulitin ko, hindi kasi ako eksperto diyan sa mga kotse, sa mga car experts diyan. Hindi ako car expert diyan. So technically dapat kasi lalagay yung sa kanan, dapat yan mostly sa automatic kanan lang. Bakit yung di ba sa clutch yun? Dati sa manual kasi mayroong clutch, pero ngayon pag sa automatic kasi wala na. So ito, sabi daw is considered, yung left foot na kasi yun is considered na dead, parang sinasabi niya dito is dead, parang dead foot ang sinasabi niya dito. So ito sabi niya dito, lalagay sa comment section ito. So according to sa sinabi niya dito sa comment section sa Reddit, so ito galing kay Realman Pink 10. So ito sabi, let me explain further. The left foot is on the pedal, called the dead pedal pala. Dead pedal pala. So I recall is there for balance and no having 2 feet on the pedal. Yung pedal will not increase your reaction time. In fact, it didn't worsen it because you have to consciously choose which foot to put down. Yun, di ba,
Now, in theory, you can train your feet to instinctively hit its perspective pedal. However, having 2 feet to do this would makes for 2 points of error. Double that na chances of getting things wrong as opposed to just having 1 foot, which is your only point that can cause malfunction. Yun yung sinasabi ko kanina, yung baka magkaroon ng problema sa gearbox, di ba? The proper positioning is to put your right foot heel down in front of the brake pedal. This makes the brake the natural resting point on your foot. So, yun. So, P6 dictates that everything seeks to be in the lowest energy state. It is rest state. To hit the accelerator angle you put from the heel on the accelerator, you need to instinctively hit the brakes. You only need to train your foot to raise itself away from the accelerator, move to its natural resting state, and hit hard. No other points of error. Just let optimized process and pure reduction time. And so in short, right foot lang talaga ang gagamitin. Kasi para hintayin tayo magkaroon ng cause and accident. Yun, ito yung number 1, cause and accident. Number 2, yung sinabi ko, yung baka magkaroon ng function ng gearbox. Alam mo, yung gearbox na yan, mahirap hanapin. Kung totoo siya, mahirap hanapin yan. Kung nasira, na-tow, aabutin ng ilang buwan yan kasi yung parts niya nasa ibang bansa, di ba? Mahirap yan. Kailangan maging alaga ka, kailangan maintain ka dito sa mga kotse. Okay? So dapat diba? Ito may isa pa, may continuation pala ito kay Greenman. The person in the video is an actual moron. Okay. You have every moment to hit the brakes then did accidentally fall off the just speaks to the 3 lack of experience of the driver. Just before typing this, I was on the car and moving on the parking slot. That was a big off-road. Once I get off the road, I accidentally press the accelerator instead of moving to the brakes to slow down. So I suddenly sped up. Before I even finished processing the danger I was in, my foot had removed itself from the accelerator. I reverted to its natural resting state, and I immediately pressed down on the brake where my foot conveniently positioned itself. So, ayan ito yun. Sabi, ito yun, optimize UX. ang daming pero siguro hindi niya alam to kasi masyadong masyado siyang entitled dahil para sa dalawang dahil sa kotse pero dapat mas maganda kasi educate mo yung tao siguro hindi niya alam. Yung nga lang, masyado siyang entitled. Dapat dapat, kaya nga merong, anong silbi yun sa kaliwang paa. Kita ba't brake yan wala na yung mga manual Wala na yun. Wala nang clutch hindi dapat mo gamitin mo. Bakit sa mga racetrack? Wala naman ako. Ba't naman napunta sa racetrack niya? Oy, kayo, yung racetrack na yan, iba yun ha. Yung tinutukoy namin is kalsada, okay? Kalsada yan. Huwag mong gawing racetrack ang kalsada, sinasabi ko sa'yo. Huwag patawa ka ginagawa mong mga Pilipinos. Ito ayan tama ito, sabi dito sige ni recent messaging, sabi driving school ang turo, 1 foot only. It means yung right foot yun. Right foot if matic.
May footage pa nga ni other models in left foot. Formula 1 driver yun. Formula driver yan. Yan, ito sabi ko yun. Oo, yung Formula 1. Yung para malaki yung malaking gulong. Kasi yan yung parang binabasehan niya. Huwag mong gawing race track. Ang kalsada. Oy. Hindi ikaw na racist. Ano mo kasi, ewan ko sino nag-comment dito, kaka-timezone mo yan yung mga race track dyan, yung kaka-initial din mo lang yun eh, tapos yung kaka-Daytona USA. Ay nako, o yan yung gagagamit ng simulator. Yung naglalaro sa mga Facebook dyan. Natatawa ako. Ginagawa yung yung parang binabal. Parang gina-generalize mo yung pag-press mo ng Ay, nako. Ewan ko sa'yo. I mean, ito. Sabi niya ito si Zero kay Globe. Ito, may comment doon. Scaling guy is say Globe. Sabi niya, is it the purpose of using one is para maiwasan yung panic situations? Yun, yung sinasabi ko, di ba? Ito, para din sa mga muscle memory na off on the gas, then brake every time you need to stop, which is helpful in emergency stops, which is instinct na ng driver usually yung mag-response. Ang major, I think, top of that is para hindi talaga magsabay. Magiging confusing ang brake lights, di ba? Oo nga naman, tama. Kasi ginagawa ng racetrack yung yung pagiging di ba? Ginagawa niyong racetrack eh. Iba yun sa main road. Discard. Pwede ka mahuli, sinasabi ko. Kasi yung nag-comment dito, halatang fixer ka, Yeah, isang pa lang. Kasi ito na sinabi ko, ang left foot nyo, yung dating ginagamit ng mga clutch, di ba? Kasi ngayon, automatic wala na yun. Ito. Last thing, na lang, okay, so, ito, last thing na lang. Ito. Last na yung comments ko dito galing kay Magot for Life 1, 2, 3. One thing is clear, pag ginawa mo to, mas malaki ang chance na masira transition mo, leading up to broken engine as well. Even if you accelerated na naka-handbrake, mararamdaman mo yung redondo ng makina. Considering din ang hirap ng hatak ng transmission gear mo, you also have to consider your brake pad, tsaka brake drum, pati yung under chassis mo na madadami yung epekto niyan. So kahit masanay ka pa sa ganyan at kada mali mo na pagsabay mo ng brake gas, then malamang mas maaga masisira kotse mo. Diba? You have to, yun. Ayan yung sinasabi ko eh. Kailangan magiging maintain ka. Dapat kailangan sumunod ka sa mga car experts o mga driving instructor na yung isa dyan ay willing and tight. Yung nagmamarunong na kahit di mo alam, gagamitin mo gagamitin mo yung left foot para sa braking. Hindi ka na nag-aral, no? Hindi ka na ba nag-aral ng driving school since ka pa? Kawawa ka naman, men. Hanggang social media ka lang, men. Nakakalungkot ka naman, men. Ay, nako. Yan lang yung masasabi ko. And thank you. At see you next video. Ingat lang sa pagdadrive at keep drive safety. Keep driving safe. Okay, thank you and see you next video. Bye.